Okay, mga sangkay, mayroon pong good news ngayon na lumabas mula po sa international. Mukhang matatapos na po talaga ang digmaan ng Amerika at Iran, mga sangkay. Anumang oras mula ngayon. Ito po ay matapos ipahayag ang impormasyon na ito ng Pakistan na siyang nagsiset ng deal na ito. So alamin po natin kung gaano katotoo ito, mga sangkay. Kasi alam nyo, kung mangyayari ito, ibig sabihin, mas luluwag na po ang presyo ng oil sa buong mundo. Kasi hanggang ngayon, mga sangkay, kahit medyo may tigil putukan, no? Medyo mataas pa rin po. Mataas pa rin po, mga sangkay. Kasi dumaan ako, mga sangkay, sa mga oil station. Nasa 80 plus. So, ganyan, mga sangkay, ang nangyari nung nag-start ang digmaan dyan sa Middle East. So, sana mabalik po sa 50 pesos ang presyo ng oil. Okay? Kung matatapos na po ito, malaking balita, good news po talaga ito. Okay? Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, welcome po sa Sangkay World Talks, kung saan dito lamang po natin pinag-uusapan yung mga pandaigdigang balita. Okay? So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito ngayon, mga sangkay, ang impormasyon na lumabas. Actually, napag-usapan na po natin ito. Pero ito kasi, may kumpirmasyon mula po sa Pakistan. Ayan o, maraming breaking news dyan, mga sangkay. Ayon po dito, breaking, Pakistan says that the US and Iran have agreed to bring peace to the Middle East through an immediate and permanent conclusion to all military activity. So, good to kung ganun, mga sangkay, magiging maayos to. Magiging magandang, mga sangkay, kumbaga hakbang, para po magkaroon ng kapayapaan ang ating mundo. Ano lang to, mga sangkay, ang tingin ko, pansamantala, kasi as we all know naman, ang Amerika at Iran, mga sangkay, mainit po talagang ulo ng mga yan sa isa't isa. No? Ayon po dito, in unison, US President Donald Trump has definitively declared the deal with the Iran completed and the reopening of a toll-free Strait of Hormuz after a vicious war that paralyzed the global economy for 3 months. Let the oil flow. Ito yung good news, mga sangkay, no? Kasi, tingnan nyo, mga sangkay, yung isa sa magiging na ito, yung oil mula po sa Gulf region, doon sa Middle East, makakadaloy na po ng maayos, which is, ang ibig sabihin nito, babagsak na po ang presyo. Magmumura na po ang presyo ng oil. O, diba? Napakaganda po niyan, mga sangkay. At least, lahat po tayo nahihirapan, no? Diba? Mga motorista, yung mga jeepney driver, tricycle driver, lahat po, mga sangkay. Kahit po yung mga private vehicle, nahihirapan po talaga sa sobrang taas ng presyo ng oil. So, kung ganito ang mangyayari, edi goods. Diba? Maganda to, mga sangkay, kasi talagang malaking tulong ito sa buong mundo. Sabi dito ng President Trump, the deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all. I hereby fully authorize the toll-free opening of the Strait of Hormuz and simultaneously herewith authorize the immediate removal of the United States naval blockade. Ships of the world, start your engines, let the oil flow. Okay. Ang tanong, ano ang sinasabi ba talaga ng Iran, mga sangkay? Ito, pakinggan po natin kasi minsan salungat po eh. 'Di ba? Muling nagpahayag ng positibong pananaw ang Estados Unidos kaugnay ng negosasyon nito sa Iran na layong tapusin na ang digmaan sa gitnang silangan. Sa kanyang Truth Social post, sinabi ni US President Donald Trump
na nakatakda ng pirmahan ngayong araw ang kasunduan Oy, sa ngayon. pagitan ng magkabilang panig. Yun. Giit pa nito, agad ding muling magiging bukas sa lahat ng mga barko ang Strait of Hormuz sa oras na mapirmahan ang kasunduan. Sinuportahan naman ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif ang pahayag ni Trump at sinabing posibleng maisapinal ang kasunduan sa loob ng 24 oras. Okay, ayan. Masundan ito ng mga technical talks sa mga susunod na araw. Nagtungo na rin sa Tehran ang mga negotiator mula sa Qatar upang tumulong sa pagtatapos ng mga natitirang usapin sa kasunduan. Ang Qatar at ang Pakistan ay kabilang sa mga pangunahing tumatayong mediators sa pagitan ng Washington at Tehran. Gayunman, hindi sinang-ayunan ng Iran ang inilatag na timeline ng Estados Unidos. Ayun, yun sinasabi ko mga sangkay. Ayun lang. Ayon sa tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry, bagamat nananatiling bukas ang posibilidad na mapirmahan ang kasunduan, hindi pa rin pinal kung kailan ito mangyayari. Ay, ang hirap sa Iran no. Nagmamatigas po talaga sila. Pabebe. Pambihira. Sa isang panayam kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, pinag-iingat nito ang media sa pagbuo ng mga espekulasyon na maaaring makaapekto sa tinatakbo ng usapan. برای همینم در توییت خواهش کردم که رسانه‌ها As I requested in my tweet today, the media should refrain from speculations that could disrupt the atmosphere or damage this opportunity. Because we are closer to an agreement than ever. So malapit na nga talaga mga sangkay. O pinapakalma lang yung media. با اصول خودش با منطق خودش جلو بره وقتی نهایی شد انشالله در Ayon kay Araghchi, isinumite na ang panukalang kasunduan sa Supreme National Security Council ng Iran at kasalukuyan pa itong pinag-aaralan bago maglabas ng pinal na desisyon ang pamahalaan. Ang Supreme National Security Council o SNSC ng Iran ang may full oversight sa umiiral na tigil putukan. Gayon din sa negosasyon at maging sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. فرماندهان نیروهای مسلح هم حضور دارن روی بحث‌های تنگه دقت‌های خودشون کردن، روی بحث خاتمه جنگ دقت‌های خودشون رو داشتن. در همه بحث‌ها واقعا دقت شده و فکر می‌کنم که نتیجه کار نتیجه خوبی برای So okay naman pala. Medyo umaano mga sangkay, no? Nasa proseso na pala talaga. منافع مردم ایران باشه و پیروزی‌های میدانی ما رو تثبیت می‌کنه و این حضور خیابانی رو مردم در خیابان‌ها رو تثبیت می‌کنه. Kabilang sa mga nilalaman ng inaasahang kasunduan, ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, Yan yung daluyan ng oil. pagluwag sa ilang economic sanctions laban sa Iran, pag-unfreeze sa assets ng bansa, at pagpapalawig ng tigil putukan sa loob ng 60 araw Okay. habang pinag-uusapan ang mas detalyadong mga issue. Kabilang din sa mga pag-uusap ang magiging kapalaran ng nuclear program ng Iran. Okay. Ayon kay Araghchi, sa loob ng 60 araw pagkatapos malagdaan ang paunang kasunduan, pag-uusapan ang mga technical na detalye tungkol sa enriched uranium stockpile ng Iran at iba pang nuclear commitments. من به عنوان بخشی از این حالا چون بحثمون امروز سر مذاکره بوده عرض کردم مذاکره مسئولیتش مشخص هست وزارت امور خارجه هم به عنوان بخشی که کمک میکنه Okay. Goods. میتونم این Goods اطمینان to. بدم که در سطح وزارت امور خارجه اون I-announce daw po ito. محول شده بوده واقعا نهایت دقت نهایت okay, وسواس، good. نهایت احتیاط صورت گرفته برای همین اصلا قد طول کشیده ما این یادش رفتم کل May malaking announcement pala, no? Mangyayari. ولی الان نزدیکش فکر میکنم 2 ماه هست که به مذاکره میشه کلمه به کلمش We are closer than ever to that point. Ayan po, sabi po ng Iran. So, maganda to mga sangkay na development, no? I hope and sana mga sangkay kasi para po yung inflation ngayon medyo kumalma na.
ayaw pong tumigil sa pagtaas eh. No? Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.